ano ba yung mga nagdedetermina sa desisyon ng mga investor na mag-invest sa isang bansa? Well, isa sa mga factors na tinitingnan nila dyan is yung tinatawag nating political stability. And yung ugong-ugong ng impeachment, no, yung pagkawatak-watak ng unity team, isa ito sa mga posibleng nag-precipitate ng pag-decline ng pagpasok ng foreign direct investment sa ating bansa. Kumbaga kasi babalik na naman tayo, Admar, sa kalidad ng pamumuno, no, yung leadership and governance, no, babalik na naman tayo diyan. At tinitingnan niya ng mga investor. Pero alam mo, Admar, yung political instability, no, kagaya na nakikita natin ngayon, isa lang to sa maraming determinants, no, ng desisyon ng investors. Nandiyan din, Admar, halimbawa, yung issue about safety and security. Sa ngayon, nakita natin, ang mga krimen lumalaganap. No? Bagamat sinabi ni General Torre, sabi niya, ang mga pulis wala na sa istasyon, ang mga pulis nasa telepono na, bagamat nakikita natin, may mga lugar pa rin tayo. At actually, maraming lugar na walang police visibility. No? So, kumbaga, issue ito sa mga investors. Would a foreign investor decide to invest in a country na baka sila pa mismo makidnap mo o baka sila may mga sama pang mangyari sa kanila at sa kanilang pamilya? They would rather go to a country na alam nila na magiging ligtas, hindi lang yung kanilang mga ini-invest, no? Ligtas din yung kanilang buhay mismo, Admar. No? So, isa yan sa mga factors na tinitingnan ng mga investor. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, lumobo po pala ang panlabas na utang ng ating bansa. Umaabot po ito na nasa $146.74 billion sa pagtatapos po ng Marso ngayong taon. Tumaas po ito ng 14% mula $128.69 billion noong parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ba ang iyong masasabi dito, Doc? Well, ang nakita ko dito is, tingnan natin yung naging cost nito kung bakit tayo nangutang sa panlabas. Kasi external debt yung pinag-uusapan natin. Ang nakikita ko dyan, Jade, is that mas lumaki lalo yung pangangailangan ng ating gobyerno in terms of sa kanyang mga expenditure. So kulang yung revenue na generate ng gobyerno internally, so kinakailangan niyang mangutang. And nitong mga nagdaang buwan, Jade, nakita natin na ang interest rate globally bumaba na. No? Kasi yung rate of inflation, isa yan sa mga nagdedetermina ng interest rate. At nakita natin sa mga mayayamang bansa, ang inflation bumaba na. May trend din na mas mababa pa, kaya yung interest rate bumaba. At kapag mababa ang interest rate, ibig sabihin mas attractive mangutang. So sa kaso sa Pilipinas, nagkaroon ng appetite to borrow abroad kasi nga mababa na yung interest rate globally as a result of lower inflation. So yung nakita ko dito, Jade, dalawang explanation yan. Una is kinakailangan ng gobyerno mangutang para matustusan yung kanyang mga paggastos. At ikalawa, pwede naman siyang mangutang internally, domestically, which is ginagawa naman yun ng gobyerno. Kaya lang na siguro nakita ng ating mga economic managers na dahil mababa ang interest rate globally, mas attractive mangutang panlabas kaysa sa domestic. Kaya nakita natin na nagkaroon ng pag-increase sa ating external debt nitong nagdaang buwan. Opo, ang tanong, kaya po ba na bayaran pa rin po ng Pilipinas itong ganitong kalaking utang sa kabila nga ng patuloy na pag-uutang natin? Well, dapat tingnan natin ito, Jade, in terms of how our economy is growing. Noong 2024, for example, ang ating GDP growth nasa bababa sa 6%, nasa mga 5.8% ito. Ang rate at which tayo nangungutang ay mas mahigit kaysa sa paglago ng ating ekonomiya. So ang ibig sabihin nito, Jade, is pag kukumpara mo yung pangungutang natin, yung rate of growth nito at saka yung rate of growth ng economy natin, hindi siya magiging sustainable yung pangungutang na yan over long term because ang mangyayari niyan is mas lolobo, mas lalaki yung ating utang kaysa sa size ng ating ekonomiya. Sa ngayon, ang debt to GDP ratio po natin ay nasa around 60.5%.
ano? So 60.5. So pag ni-round up niyo yan, nasa 61% yan. No? Ang debt to GDP ratio na recommended ng mga ekonomista is below 60%. No? So kinakailangan maibabayan ng ating gobyerno yung debt to GDP ratio. So anong kinakailangan para maibaba ito? So dalawa. Una is lumaki yung size ng ating economy. So that depends on the growth, no, ng ating economy. Kung ang ating ekonomiya ay nag-grow tayo ng around 5.8% at yung ating rate ng pangungutang natin ay mas mahigit kaysa sa growth ng ating economy, malabong makahabol, no, yung laki ng paglago ng ating ekonomiya dun sa paglago ng ating pangungutang. So kinakailangan mas mataas yung paglago ng ating ekonomiya kaysa dun sa rate of growth ng pangungutang. Or ikalawa is talagang ibaba yung dami, no, ng ating inuutang, no. So yun yung kinakailangan. Pero it all boils down, Jade, no, in terms of dun sa fiscal prudence na sinasabi natin, ano, gaano ba ka-prudent yung ating gobyerno in terms of sa paggastos? Gumagastos ba tayo ng tama? Ano? Gumagastos ba ang gobyerno in terms of dun sa actual na pangangailangan? O merong mga expenditure ang ating gobyerno na dapat nilang pag-isipan ng mabuti kasi hindi ito ang kinakailangan ng ekonomiya sa ngayon. So kumbaga, isa rin dapat tingnan dito ng ating economic managers, Jade, is yung efficiency ng paggastos ng ating gobyerno. Kasi sa ngayon, sa nakikita ko, inefficient ang ating gobyerno in terms of spending. O, bakit ko nasabi yan, Jade? Bigyan kita ng isang halimbawa lang ha. Yung sa kaso ng ating mga eskwelahan, tamang-tama ay kabubukas pa lang ng klase. We still see the same problems. Ano? Kulang ang classroom. Makikita natin na marami sa ating mga mag-aaral nag-share ng dalawang section sa isang classroom lang. Paano matututo ang mga bata kung ganyang klase ang instruction? Ano? Cramped yung mga classroom, siksikan yung mga bata. May mga iba pang klase may mga ibang eskwelahan rather na binabaha. Now, over the years, ang ating gobyerno ay patuloy na nangungutang. No? Nangungutang tayo to finance spending, to build infrastructure, and yet makikita pa rin natin the same problems again and again and again. So yun yung sinasabi kong inefficiency. Tuloy-tuloy ang ating gobyerno sa pangungutang, and yet wala tayong nakikitang tangible result, kagaya sa kaso ng edukasyon. Ano? Wala tayong nakikitang tangible result as a result itong patuloy na pangungutang, Jade. Opo, yan nga ang tanong din natin na Doc, dahil nga sa laki ng utang natin, paano natin matitiyak na transparent o may monitoring ba ang gobyerno para matiyak na lahat ng inuutang natin ay napupunta doon sa mga proyekto? Kasi Jade, alam mo, in terms of public finance, ano, yung mga inuutang natin, once na pumasok na yan sa national budget o sa treasury, yan hindi mo na ma-trace yan kung saan na napunta yan kasi pupunta na yan sa parang general fund. And ang mangyayari niyan is mapupunta yan sa mga paggasto sa iba't ibang ahensya. It's difficult to track kung saan napunta yung pangungutang. No? But what we do know is pwede natin gawin basihan dito, Jade, is yung halimbawa yung mga reports ng Commission on Audit, ano, kung may mga anomalies na nangyayari, no, makikita rin natin yan sa mga reports mismo ng mga iba't ibang ahensya at saka yung mga nire-request nila sa budget, ano, kasi bigyan kita halimbawa sa kaso ng budget, if they're requesting for the same project again and again at pinopondohan ito halimbawa ng pangungutang, saan na napunta yung inutang kung yun naman pala patuloy pa rin yun ang problema. So kagaya sa kaso ng classrooms, no? Perennially yan ang problem. Kulang ang classrooms, and yet makikita natin nangungutang ang gobyerno, and ang pinakamalaking porsyento ng paggastos ng gobyerno ay napupunta sa Department of Education. So ibig sabihin, patuloy pa rin ang ating ang gobyerno sa pangungutang, and alam naman natin na DepEd may pinakamalaking share ng budget, so it's normal to assume na yung inutang natin, malaking porsyento niya mapupunta sa DepEd. And yet, we still see the same problems again and again. Now, iko-connect ako dito, Jade, halimbawa sa kaso ni Vice President Sara Duterte, who was then the DepEd Secretary. Wala na si VP Sara Duterte as DepEd Secretary, and yet we still see the same problems, di ba? So, ibig sabihin, hindi si VP Sara ang problema. Di ba? Kasi nakikita natin na the same problems it's still there, di ba? Lack of classrooms, no? May kakulangan pa rin tayo sa teachers na hinire. May bago na tayong DepEd Secretary,
and yet we still see the same problems, no? So ang palagay ko dito, no, nagbago tayo ng DepEd Secretary, we still see the same problems. Ang problema diyan ang presidente kasi siya ang nandiyan eh. It all goes back to him. The buck stops at the president. Hindi ba, Jade? So ibig sabihin sa kaso halimbawa ng DepEd, ano, kahit mangutang ba tayo ng mangutang, hanggat yung quality ng governance natin ay hindi nagbabago, ganyan pa rin taon-taon ang makikita nating problema, Jay. Opo, may malinaw ho ba na parang transparent, isang website ba o paano ba malalaman impormasyon mula sa pamahalaan kung saan nga ito na paggagastusan itong mga pinag-uutang natin? Kaya tulad nga ng sinasabi mo, Doc, hindi ramdam doon sa edukasyon pa lang, sa kaso ng edukasyon natin, sa mga silid-aralan, kulang tayo. So, paano natin malalaman ngayon kung ano ba saan ba ang pinakamalaking gastos natin nilalagay ng gobyerno? Alam mo kasi, Jade, bagamat nung panahon ni FPRRD, inayos niya yung transparency in terms sa mga freedom of information. Ano? Merong atis transparency yung panahon ni FPRRD on that. Ano? Pero sa ngayon, ang hirap kasi, Jade, matrace kung saan napunta yung ginastos. Halimbawa, bigyan kita example, taon-taon, merong pondo ang ating gobyerno para sa construction halimbawa ng mga classrooms. At mahirap matrace sa ngayon or makahanap ng mga reports na magbibigay sa atin ng impormasyon, halimbawa kung ilang classroom na ang naipatayo. O, sa kaso pa lang yan ng education, napakahirap maghanap ng mga accurate at saka mga recent na mga reports. No? May mga nag-exist dyan, Jade, na mga reports pero nung mga matatagal na. No? At mga resulta din ito ng mga pag-aaral. Pero yung recent na mga report, yung very timely, kumbaga yung mas updated na mga impormasyon, medyo parang mahirap maghanap sa ating gobyerno. So yan yung kinakailangan nilang i-address dyan in terms of yung reporting, Jade. Kasi kailangan nilang iulat yan sa taong bayan kung saan napunta yung iginastos. Dapat yan, for example, ito ang nakuha ng budget ng Department of Education. Ito yung mga naging outcomes ng budget. Ito yung mga teachers na na-hire natin, halimbawa. No, pumunta kayo sa website ng DepEd, may makikita ba kayong impormasyon doon kung ilan na yung teachers na na-hire, no, sa kada rehiyon, sa kada iba't ibang mga bayan, no, at city sa ating bansa. It's hard to find that data, Jade, no? So clearly meron tayong problema in terms of reporting. And usually sa mga mayayamang bansa, Jade, no, yan ay pumunta ka sa website ng mga iba't ibang school boards, for example, makikita mo may impormasyon doon. Wow. Sa kaso sa Pilipinas, it's very hard to find that data. Kaya sa kaso natin, mga kagaya ko bilang isang academic, pag ako nagagawa ng mga pag-aaral in terms of kagaya niyan sa paggastos ng gobyerno, napakahirap maghanap ng source of information. And normally, kailangan pumunta pa ako in person dyan sa Pilipinas, no? Kausapin ko yung mga ibang opisyal ng Department of Education. Doon lang nila ibibigay sa akin yung datos na dapat sana yan publicly available para madali nating matrace yan, Jay. Opo, pero para sa inyo, Doc, malinaw ho ba yung plano ng pamahalaan din upang mapanatili nating manageable yung ating yung antas ng panlabas na utang natin? Well, sa ngayon kasi nakikita natin hindi nagkakaroon ng improvement, no, in terms of yung sustainability ng pangungutang. Ano yung ibig ko sabihin yung improvement sa sustainability? Ang goal halimbawa ng ating gobyerno, no, ayon sa Philippine Development Plan. Kanina kasi binabasa ko 'tong Philippine Development Plan natin, no. Ang sinasabi nila dito is dapat by 2024 halimbawa ang ating debt to GDP ratio, Jade, nasa somewhere between 57% to 61%. No? Sa ngayon, ang ating pinaka-latest na data na meron tayo is nasa 60.5%. So pasok naman siya dun sa target, kaya lang nasa upper range siya ng target. Now, ang tanong dito is, paano itong taong 2025? Ayon sa Philippine Development Plan, ang kanilang target na debt to GDP ratio ay dapat na nasa somewhere na ito between 56% and 59%. Sa nakikita natin sa ngayon, tayo ay patuloy na nangungutang.
yung paglago ng ating ekonomiya hindi natin na-achieve yung ating target, no? So sa nakikita ko, if these trends are going to continue, hindi na mamimit ng gobyerno yung kanilang target dun sa debt to GDP ratio for 2025, no? Sana ako'y mali, ano? I hope I am wrong, but base sa nakikita akong takbo ng datos ngayon pa lang, ano, this early, this early, we're in the middle of the year already, nakikita ko na mukhang hindi ma-achieve yung target na yon. So, babalik na naman tayo dun sa issue ng sustainability ng ating pangungutang. Dapat na ginagawa ng gobyerno, Jade, is to rethink really kung saan ba nila dapat gastusin ito itong mga inutang na ito. Kasi itong pangungutang, Jade, hindi ito libre. Babayaran ito ng interest, no? At ang magbabayad nito ay yung mga future generations of Filipinos. Yun nga. Oo. Sa tansya ba ninyo, Doc, bawat isang Pilipino, kung susumahin mo itong utang natin panlabas, nasa mahigit, more or less, 1.4 million pesos yung utang natin. Bawat isa ng mga Pilipino siguro, Doc, na utang natin, kasi tayo magbabayad nito. Hindi ho ba? Hindi lang yan, Jade, ano? Yan isa ngayon, ano, hindi pa pinapanganak na Pilipino, may nakapatong na utang na dapat nilang bayaran. Hindi ba? So, it doesn't work only with the current generation or the current cohort of Filipinos. But that calculation also is true for the next generation. Hindi pa pinapanganak, Jade, may nakapatong na utang na dapat bayaran. Ano? Sana Jade, no, yung utang na yan napunta na sana sa yung kumbaga yung interest pa lang, ano, napunta na sana sa pagtutustos ng mga proyekto, and yet we're paying the interest and principal ng pangungutang. Kaya dapat talaga maging prudent ang ating gobyerno in terms of how to spend yung mga perang inutang, Jade. At ang tanong ngayon, may konkreto po bang hakbang ang gobyerno para hindi maging pabigat itong utang na ito sa susunod na henerasyon? Sa nakikita ko sa ngayon mukhang wala, ano, kasi it seems to me na ang ating gobyerno is kumbaga mas concerned sila sa spending, no, kesa sa generation ng pondo. Kasi ganito yan, if the government really right now is concerned dun sa pag-generate ng revenue, dapat nakita na natin ngayon yung ating budget deficit ay lumiliit. Bagkus na nakikita natin yung ating budget deficit, if not staying the same, it's widening. So ibig sabihin, our government is more concerned with spending, diba? So kumbaga, over the many years, no, ang ating gobyerno palagi meron tayong deficit, Jade. Huli tayong nagkaroon ng surplus nung panahon pa ni FDR, no, ni Fidel Ramos, that was in the late 1990s, na kung saan kaya naman din tayo nagkaroon ng surplus nung panahon na yon is nag-privatize, no. And since then, palagi tayong may deficit. Sana ang maganda, no, Jade, if Marcos Jr. really is concerned about his legacy as president, isang magandang legacy niya sana is ma-close yung gap na yan in yung tinatawag nating deficit at ma-improve yung fiscal space, no. Maganda sana kung bago siya matapos yung kanyang termino, magkaroon tayo ng kahit maliit na surplus o kahit na mabalance niya yung budget, no. Maganda sana yun. Kaya lang sa nakikita ko ngayon, malabong mangyari yan, Jade. Kasi nga nabanggit ko kanina, I think his government is concerned more in terms of spending rather than generating revenue. Yun yung nakikita ko na kumbaga parang filosofiya ng kanilang gobyerno sa ngayon. Kumbaga, gumastos tayo ngayon, hayaan na lang natin yung susunod na administrasyon. Sila na ang problema sa pagbabayad ng pangungutang. Basta ang mahalaga tayo ngayon, makagastos tayo at makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Doc, isang punto na lamang. Kung sakali mang tumaas pa itong halaga ng dolyar at lumala pa yung tinatawag nating fiscal deficit, may contingency plan ba yung pamahalaan? At gaano ba tayo kahanda rin sa posibleng debt crisis? Alam mo, Jade, ano, isa yan sa mga mahalagang dapat nating tingnan din, ano. Yung nabanggit ko kanina, yung sustainability, ano, hanggang kaya ba ng ating ekonomiya na masustain yung tuloy-tuloy ng pangungutang, yung tuloy-tuloy na kumbaga parang paggastos pero wala tayong plano really how to repay that, no, para yung susunod na henerasyon hindi na mahirapan. Ang nakikita ko dito, Jade, no, so far, in terms of, kasi yung utang panlabas,
kailangan bayaran mo yan sa sa foreign currency. So sa palagay ko sa ngayon, nakikita ko na meron tayong sapat na reserves at least for I think 8 months. No, meron tayong sufficient import cover. But what concerned me, Jay, dito is yung pagbebenta natin ng ginto nung mga nagdaang taon. Kung maaalala mo, Jay, ang Pilipinas ang may pinaka maraming gintong ibinenta noong 2024 kung di ako nagkakamali. No? Ito ay concerning kasi ang gold, Jade, isa ito sa mga ginagamit ng mga central bank para para matustusan yung pagpasok nila or pag-intervene nila sa mga foreign exchange markets, and also asset ito para pambayad ng mga obligations ng isang ekonomiya sa kanyang mga utang panlabas, for example, no? Ang ginawa ng ating Bangko Sentral itong mga nagdaang buwan was that they sold gold, no, which could have been used as a cushion, no, kung magkaroon man ng shock sa ating ekonomiya or shock sa global economy na makakaapekto sa atin. So that is very concerning, Jade, ano, yung pagbenta nila ng ginto. Well, yung pagbebenta naman ng ginto per se is not really concerning. What concerns me is yung dami ng gintong binenta nila. Yun yung concerning doon. Kasi yung pagbebenta naman ng ginto, Jade, that is part of operations ng isang central bank. No? So kung attractive yung market, benta ka, no? O kung magandang bumili, no? Para makapag-stock ka ng ginto. But what alarms me is yung quantity ng gintong ibinenta. So that adds another dimension, Jade, dun sa tanong mo, no? In terms of yung kung kakayanin ba ng ating ekonomiya. Sa palagay ko in paper, kakayanin, pero may mga dapat din tayong tingnan dito, kagaya halimbawa ng pagbebenta ng ginto. Doc, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Kamakailan lang, meron pong naging pahayag ito pong business sector kaugnay doon sa kanilang paghikayat sa Senado na ituloy itong impeachment proceeding kasi daw how can we expect to attract foreign even local investors to bring long-term investment kung merong ganitong mga issue daw. No? Nasinugundahan naman ni Undersecretary Claire Castro at pinasinungalingan yung naging pahayag ni VP Sara na bagsak ang ekonomiya ngayon dahil sabi niya gumaganda naman daw yung ekonomiya ng bansa, no? And dapat na pakinggan daw ng Senate Impeachment Court itong naging pahayag ng business sector. Anong nakikita mo dito, Doc? Kasi ang sabi naman ni VP Sara, kahit pa nung hindi pa nagkaroon ng impeachment, no, hindi pa umusad ng gusto yung impeachment, bagsak naman daw talaga yung ekonomiya. Anong take mo dito, Doc? Kung maaalala natin, Admar, yung impeachment complaint was filed noong mga latter part of 2024. I believe it's around November. No? And prior to that, tama si Vice President Sara Duterte, that prior to the impeachment complaint being filed, makikita natin that there was already been a downward trend in terms of foreign direct investment. So kumbaga, even before the actual filing of the impeachment complaint, pababa na yung mga dami ng investment na pumapasok. Well, dapat nating tingnan dito, Jay, Admar, is ano ba yung mga nagdedetermina sa desisyon ng mga investor na mag-invest sa isang bansa? Well, isa sa mga factors na tinitingnan nila dyan is yung tinatawag nating political stability. And yung ugong-ugong ng impeachment, no, yung pagkawatak-watak ng unity team, isa ito sa mga posibleng nag-precipitate ng pag-decline ng pagpasok ng foreign direct investment sa ating bansa. Kumbaga kasi babalik na naman tayo, Admar, sa kalidad ng pamumuno, no? Yung leadership and governance, no? Babalik na naman tayo dyan. At tinitingnan niya ng mga investor. Pero alam mo, Admar, yung political instability, no? Kagaya na nakikita natin ngayon, isa lang to sa maraming determinants, no? Ng decision ng investors. Nandiyan din, Admar, halimbawa, yung issue about safety and security. Sa ngayon, nakita natin, ang mga krimen lumalaganap. No? Bagamat sinabi ni General Torre, sabi niya, ang mga pulis wala na sa istasyon, ang mga pulis nasa telepono na.
Bagamat nakikita natin may mga lugar pa rin tayo, at actually maraming lugar na walang police visibility. No? So kumbaga, issue ito sa mga investors. Would a foreign investor decide to invest in a country na baka sila pa mismo makidnap mo, o baka sila may mga sama pang mangyari sa kanila at sa kanilang pamilya? They would rather go to a country na alam nila na magiging ligtas, hindi lang yung kanilang mga ini-invest, no? Ligtas din yung kanilang buhay mismo, Admar. No? So, yan yung isa yan sa mga factors na tinitingnan ng mga investor. And tama si Vice President Sara Duterte dyan. Sinasabi niya na even prior to the impeachment being filed, talagang declining na yung ating FDIs. Ano? And yung sinabi ni Yusek Claire Castro, I think it's more of propaganda. No? Kasi yan ay, kung titingnan natin talaga yung datos, even before the impeachment has been filed, talagang may downward trend na sa FDI. O nga po, no? So, kumbaga, palitan ito ng mga kuro-kuro, pero ang taong bayan, yung makapagsasabi, kung ramdam ba nila na gumaganda yung ekonomiya nila. Kasi doon nga, kumbaga parang inamin na nga nitong si President Marcos Jr. na dito sa kriminalidad, kahit maganda yung sinasabi ng PNP na bumaba yung numero, pero kung hindi naman ramdam ito ng taong bayan, useless pa rin ito. Parang ganito rin yung sa ekonomiya natin. Kahit nasabihin gumaganda, pero sa huli, ang taong bayan pa rin yung magsasabi na gumaganda yung kanilang pamumuhay sa panahon ngayon. Pero kung pagbabasehan natin yung mga pag-aaral at mga survey, nagsasabi sila na nakakaramdam sila ng kagutuman, kahirapan, ganun pa rin yung kanilang hiling din. Every time na tatanungin sila ano bang gusto mong prioridad na dapat tutukan ng gobyerno, ito pa rin patungkol po sa pagkontrola sa inflation, kahirapan, makahanap ng magandang trabaho, peace and order, Doc. Yan yung mga mga issue, Admar, na malapit sa sikmura ng taong bayan. Issue about affordability, issue sa pagkain, trabaho. Yan yung mga issue na dapat talagang pinagtutuunan ng ating gobyerno. And kaya nga, I'm amused with our President, Admar. No? Nakita ko itong mga podcast niya lately. No? At yung kanyang paglabas-labas, pupunta siya ngayon sa mga eskwelahan, pupunta siya ngayon sa mga paliparan with the Secretary of Transportation. Pinapakita niya that he's visible. Bakit ngayon lang niya yan ginawa? 3 taon na siyang nasa pwesto. Ngayon lang niya na-realize na dapat niyang gawin. Yung mga ginagawa na yan, napunta siya sa mga iba't ibang lugar, pakita siya sa tao. Bakit ngayon lang niya yan na-realize? Maybe because nakita nila na yung approval rating ng ating Pangulo has reached the levels nung approval rating ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So ibig sabihin, we have a very unpopular president, and what they're doing right now is kumbaga ginagawa nila ng paraan para ma-save at least yung legacy ni Marcos Jr. kasi 3 taon na lang siya sa pwesto hanggang 2028. Kumbaga, ang dapat na ina-address ng ating gobyerno ni Marcos Jr. really are issues that are malapit sa sikmura ng tao, Admar. Ito pa pala, maisuggest ko lang din sa inyo, Admar. Total nalalapit na ang SONA. Normally, mga networks na kagaya ng SMNI, gumagawa kayo ng mga documentaries or ng mga special report. Going into the SONA, tanungin ninyo yung ating mga kababayan. Nag-improve ba ang inyong buhay nung nagdaang 3 taon? Maganda 3 taon kasi 3 taon, Admar, matagal-tagal na yan. Nag-improve ba ang kalidad ng iyong buhay? Gumanda ba ang buhay ninyo nung nakaraang 3 taon? Yung trabaho ba ninyo naging maayos itong nagdaang 3 taon? Kumbaga, diyan mo makikita, Admar, yung totoong pulso ng bayan. Na kung saan, sasabihin nila sa iyo, and natitiya ko, na marami sa ating mga kababayan na magsasabi na sila ay nahihirapan,